What's up guys? Nandito na naman ang marites ng social media, okay? Dahil marites tayo guys, pag-uusapan natin yung trending ngayon guys, yung viral ngayon. Yung nangyari sa kasalan ng anak ni Dennis Padilla, okay? Dennis Padilla, sino ba si Dennis Padilla? Ayan o, Dennis Padilla, ayan o. Artista yan guys, anak ng sikat na komedyante na sidekick ni Fernando Po Jr., yung tatay niyan si Dencio Padilla, no? Matagal na artista, veterano. So siya yung anak niyan. Tapos ito si Dennis guys ay nag-asawa, to unang asawa niya ay si Marjorie Barito. Diba? Alam mo naman yung mga Barito guys, ang gagandang mga lahi yan. Yan si Marjorie Barito guys ay kapatid ni Claudine at saka ni Gretchen. Tingnan mo yung mga mukha nila. Iisang hulma nila guys. Kagagandang babae. Kagaganda. Okay. So ngayon, nagkaroon ng anak to siyempre mag-asawa sila ni Marjorie Barito at saka ni Dennis Padilla. Nagkaroon sila ng anak. At ngayon, yung mga anak nila, siyempre lumaki na. At ito na nga, nagpakasal na. So, sa issue ni Dennis Padilla, nung nagpakasal na yung kanyang anak, ramdam ko yung kanyang sakit, pahiya, nawalan siya ng tinatawag na dignidad nung panahon na yun sa kasal. Kasi ganito ang kwento niyan guys, ano? Base sa ating bobwet, no? So, si Dennis Padilla ay nag-attend ng kasal ng kanyang anak. Tapos nung nandun sa kasalan guys, ay hindi siya tinatawag na wala siyang tinatawag na special na yung tinatawag na presentation doon sa kasal. Parang nagiging kuwan lang sila, regular guest. Kumbaga inimbita lang para maka-attend. Dala-dala ni Dennis yung kanyang kapatid na yung isang si Dean, at saka yung nanay niya na 82 years old. So, nung pumasok ng kanyang anak, pinaso na sa aisles ng kanyang asawa, ay hindi siya sinama sa pag-escort ng anyang anak. So, supposed to be dapat, nanay, tatay, ay maghahatid sa anak sa aisle. Since, pala guys, magkahiwalay na pala itong si Marjorie at saka si Dennis na matagal na. May kanya-kanya na silang buhay, no? May kanya-kanya silang buhay. So, nung kinasal nga yung anak nila, ay, yun na nga, parang hindi siya yung father of the bride. Nangyari, isa siyang regular visitors, which is napapahiya naman talaga, talagang nakakasama ng loob. Kasi supposed to be dapat ikaw ay kumbaga kasama ka dun sa tinatawag na entourage ng kasalan. Siyempre kilala si Dennis Padilla at yung mga tao dun sa paligid ay mga artista din, at hindi rin mga hindi rin mga walang isip. Yung panahon na yun, talagang sigurado, dead man na lang yung ibang tao doon. Kasi, kumbaga, sabi nga nila, issue ng pamilya na yun. So, kung may napansin sila, hindi nila binigyan ng halaga yun. Basta importante, matuloy yung kasal. Kaso lang, kung ikaw naman si Dennis Padilla, ay talagang mararamdaman yung pahiya. Yung nanay nga niya, nag-iiyak pati si Dennis, nag-iiyak. Makikita mo sa picture na namumugto yung mata niya. Kasi, parang nagiging nagiging tawag na naitsapuira siya sa kasal. Ako guys, kung ako ganun, tampuhin akong tao Tampuhin akong tao kung ganun talagang hindi ko rin siguro kakayanin ang mangyayari pag ganun, no? So, nung sabi nga nila, bakit hindi mo inalam yung programa ng kasal? Siguro, una-una, kampante lang din si Dennis siguro na hindi niya inalam yung programa ng kasal kasi nga, tatay siya Naturalmente, may special number siya doon sa kasal kasi tatay siya So, hindi niya pero prior doon sa kasalan, nanghingi siya ng invitation na physical na invitation card para makita niya yung talaga yung niya. Kaso lang, wala daw yung binigay. Tapos, napapansin ko guys, pag-usapan natin ito sa dulo ng video guys, no? Anong mga nagiging lapses noon sa side ni Dennis, bakit nagkaganon yung kasalan. So,
hindi niya nakakuha, hindi niya na hingi yung pinakakuha ng invitation. Anyway guys, dahil nga siguro dahil kampante siya, dahil anak naman talaga niyang kinasal, so inisip niya hindi na siguro kailangan. At saka pangalawa ay coordinated naman siya sa kanyang anak. Anyway guys, ano bang naging diferensya, lapses ni Dennis nung panahon na yun na nangyari yun, na napahiya siya, nandun yung nanay niya. Siguro for sure ang mga tao doon naintindihan yung kalagayan niya, at kahit naman ako, matutunaw talaga ako doon sa hiya na nangyari kasi tatay ka. At nabanggit pa ni Dennis Padilla na yung kapatid kasi, mayroon kasi issue yung magkakapatid eh. Yung magkakapatid, may mga issue yan sa pamilya nila. So hindi na natin itakil yan kasi nga sa kanila na yon. Pero hindi imbitado ang mga kapatid ni Marjorie sa kasal ng kanyang anak. Yung dalawa niyang, si Claudine tsaka si Gretchen. Etong si Dennis naman, dahil kampante siya, dahil tatay siya, sabi niya kay Claudine, siguro out of respect, sabi niya kay Claudine daw na pumunta ka kahit hindi ka imbitado. Kasi nandun naman ako, tatabihan pa kita pag nandun na tayo sa kuhan. Ako mismo ang kuhan. So mabuti na lang daw hindi pumunta si Claudine, kasi kung hindi, mas worse scenario ang mangyayari. Kasi siyempre, kampante nga siya na tatay siya, pero siya mismo tatay, napahiya siya. Anyway, di ba? Napahiya siya dahil ganun ang trato sa kanya nung kasal ng anak. At naintindihan ko naman yung anak, naintindihan ko yung anak na bakit hindi na ipaglaban yung kanyang tatay, no? So pag-usapan na natin to. Anong naging lapses ni Dennis Padilla? Una-una, nakikita ko yung lapses niya. Parang wala siyang... Guys, ito guys ay base lang sa observation ko. Ano? Base sa mga... Napapanood ko kasi yung interview ni Dennis Padilla sa kanyang kay OG Diaz, no? So, base sa kwento ni Dennis, kasi wala namang binigyan na statement yung kanyang asawa na si Marjorie. Base sa kwento ni Dennis, ang palagi lang niyang kausap doon sa event ng kasalan ay kanyang anak. Minsan na nga ang sinabi ng kanyang anak na hindi tuloy ang kasal kasi ganito, may problema. Sabi nga ni Dennis na baka ginawa lang ng anak niya yun para masabi na hindi na siya mag-a-attend. Pero dahil nga out of respect kasi tatay siya, ay hindi siguro nasabi ng diretso ng anak. Kaya natuloy pa rin yung pagpunta ng tatay na kumbaga na itsapuira nga siya. Baka nga sa invitation wala siya eh. Di ba? Wala nga siya number doon eh. Regular. Dahil nga siguro respeto na lang ang anak at pinapunta niya. Pero nakikita ko, nakikipag-coordinate lang sa kanya ay ang kanyang anak. Base sa kwento to ni Dennis ha. So hindi sila nag-uusap nung kanyang ex na si Marjorie Barreto. Wala silang pinag-uusapan. So possibly dapat kahit man lang tinatawag na kuan ba, yung sa dahil na lang sa anak nila, total may kanya-kanya silang buhay, dapat may pinag-uusapan sila. Siguro inisip ni Marjorie, in fairness kay Marjorie Barreto siguro, inisip siguro niya sa plano ng kasal wala ka, hindi ka kasali sa usapan, baka nga sa gastusin, baka lang to guys ha, base lang to sa pagmamarites ko guys ha, sa interview ni Dennis. Walang binanggit siya na nag-uusap sila ng kanyang ex na si Marjorie. Ang palagi niyang kausap ay ang kanyang anak. Siyempre yung anak, naturalmente dahil tatay siya, talagang out of respect, inimbita talaga siya. Pero sa totoong plano, wala sa plano. Kasi ang nagpaplano siguro doon, ang nagbibigay ng plano ay yung nanay. Siyempre yung anak, hindi niya pwedeng kalabanin ang kanyang nanay o kontrahin. Lalo na kung siyempre doon siya lumaki, doon siya kumuhan, at siguro inisip ni Marjorie na wala ka namang papel dito sa plano, kaya hindi ka kasama sa mga number o yung program. Inisip niya ba na tatay ka lang ba? Ganon siguro. Guys, tansya lang to guys ha. Tinitimbang natin yung naintindihan ko yung damdamin ni Dennis Padilla. Nanait sa puwera talaga siya. Kahit akong tampuhin akong tao eh. Pero doon sa side ni Marjorie, siguro inisip niya, ano ba naging papel mo sa kasalang ito? Hindi ko lang din alam kung mayroon ba siyang binigyan na contribute na ako nang bala sa ganito, ganon. Kasalan niyo pala, ako ganito, ako na ang kuhan. Ganon siguro ba na kasama ka sa planning ba? Since siguro inisip ni Marjorie, lahat ng plano sa kasal silang gumawa,
sila ang gumawa yung tinatawag nag-arrange lahat. Ang gagawin mo lang tatay, aatin ka lang. Parang ganun siguro nasa isip nun. At nakikita ko, hindi sila nag-uusap, dalawa. Base sa mga interview ni Dennis, hindi sila nag-uusap. Kaya nagkataon na hindi mo talaga alam. Ang tawag doon, silent revenge. Silent revenge, di ba? Parang simplihang ganti. Siguro may mga hinanakit din si Marjorie na tatay ka rito, dapat kasali ka. Kasali ka sa na-involve ka sa kasal ng anak mo, kahit man lang sa finances o kaya ganun. Pero hindi ko sinabing totoo yung sinasabi ko, tansya ko lang to guys ha. Kasi nga, nakikita ko yung interview ni Dennis na parang hindi sila nag-uusap ni Marjorie. Kasal yung anak nyo yan eh. So dapat, involved kayong dalawa. O ano bang balak mo dito, kasal ng anak mo, ganito, ganon. Mag-usap kayo. Pero sa tingin ko, hindi sila nag-uusap eh. So yun na guys, bali yung involvement siguro ni Dennis Padilla doon sa kasalan, ang hinahanap siguro ng kanyang ex na si Marjorie. Kaya nung panahon na kinasal yung anak niya, siguro out of respect ng anak, sinabihan siya na aatin sa kasal. Pero sa totoong programa ay hindi siya nakasali. Yun na nga sabi niya, ay naging regular visitors lang siya. Ganon. So narinig natin, naramdaman natin yung pahiya, yung damdamin bilang tatay na naging ganon ang trato sa kanya. Pero kung papakinggan din siguro natin ang side ni Marjorie, akin lang tansya lang to na anong involvement mo sa plano namin sa pagkasal ng anak mo. Di ba? Sa plano, hindi ka nagparamdam. Ngayon, pag kinasal na yung anak mo, nandito ka na, mag-aatin. Ipinaatin ka na nga eh, di ba? Parang ganon. So, sana, ganon din, sana, si Dennis tsaka yung kanyang dating ex na si Marjorie, nag-uusap sana. Kasi, para hindi sila nagkaroon ng ganong sistema. Kasi, baka walang pag-uusap eh. Hindi sila nag-uusap, hindi nabanggit ni Dennis na nag-usap sila ni Marjorie na ikakasal na yung anak niya, tapos, ganon, atin ka, sagot mo yung ganito, kasi anak mo ikakasal, o kaya, ano bang maitutulong ko sa kasalan na to? Ano bang maitutulong ko? Ganon. Tapos, siguro pag sinabing, wag ka nang, hindi na kailangan pa ng kuan mo, yung presensya mo na lang, okay na. Okay sana yun, di ba? Tapos, yun na nga, yung invitation at yung program, meron ka. Pero yun na nga, hindi binigay sa kanya yung invitation, yung program hindi pinakita sa kanya. So, may hidden agenda talaga doon sa kasalan na medyo, nangyayari din kasi sa akin yan na yung mga kapatid ko ay hindi namin naisali sa yung parang outing namin, tapos hindi sila naisali, gusto nilang sumama. So, nahirapan ako kung paano ko ipaliwanag sa kanila na ay hindi kayo napasali doon sa listing ng person na pupunta roon. So, yun na nga lang, ang ginawa ko, parang, ay hindi nyo kasi kinonfirm sa akin na sasama pala kayo. So, hindi ko tuloy na isali yung pangalan nyo. Nagkaroon na lang ng tampo yung mga kapatid ko kasi, kailangan mo ba ng ganun? Sabi ko, oo, kasi may bayad yun eh. Kung bigla ko na lang kayong isali tapos hindi pala kayo makakapunta, sayang naman din ba yung bayad? Kaya nangyari, hindi ko na kayo sinali, ganun. So, ganun ang nangyari. So, yung kay Dennis Padilla naman, yung kanyang nangyari sa kanya is talagang napakasakit sa damdamin ng tatay. Especially kung hiwalay, ito nga ang mahirap pag hiwalay kayo mag-asawa. Di ba yung mag-asawa maghiwalay? Ang damdamin talaga ng anak ay nasa nanay. Nasa nanay. So, mabigat talaga ang damdamin. Kahit naman ako, anak ako, nung hindi ngayon, patas na yung damdamin ko sa tayo ng nanay kasi may edad na ako eh. Pero nung bata pa ako, makananay ako. So, ang tatay ay isang provider lang. Di ba? Isang provider lang. So, nanay at nanay pa rin ako. So, ngayon lang tumanda ako. Siyempre, nakita ko yung sakripisyo ng tatay ko at sakripisyo ng nanay ko. Kaya, the same lang ang damdamin ko. Pero nung bata pa ako, hindi. So, ngayon, yung anak ni Dennis ay hindi niya maidiretso ng sabi sa tatay niya. Kasi, bakit? Mayroon din masasaktan nanay niya. Magkakaroon din sila ng problema ng nanay niya. So, ganun na nangyari. So, I hope na lesson learned, next time pag may maghiwalay na mga mag-asawa, pagkasalan ng anak, mag-usap kayong dalawa, mag-ex. Mag-usap kayong dalawa. Kasama ka sa involved sa plano ng kasal. Hindi yung, kakasal na yung anak mo, punta ka rito. Kasi may mga ganun eh.
Yung mga lalaki na naghiwalay kayo, lalo na kung kuhan, ako, for sure, nagbibigay naman siguro ng tinatawag na financial support si Dennis sa mga anak niya. For sure yun, kasi artista yan eh. Pero may ibang mga tatay na basta lang tatay na lang. No? Tatay lang. Involved ka lang dun sa bata, ginawa mo lang anak yon, tapos yun na, yun lang. Tapos ikakasal yung anak mo, aatin ka na lang dahil tatay ka. Ganon. So, kahit naman ako siguro, yung kunwari anak ko, anakan. Tapos yung tatay ng apo ko, hindi magpaparamdam. Tapos yung apo ko ikakasal. Ay, hindi ko talaga pwedeng, kung ako sa masusunod, huwag mo nang imbitahan yun. Huwag mo na imbitahan. Kasi tatay lang siya as sa biological tatay. Pero yung tinatawag na papel mo bilang tatay, baka hindi mo ginampanan. Di ba? So, yun lang guys ang lesson learned noon. Communication ang kulang doon sa mag-asawa, mag-ex na si Marjorie at saka si Dennis. Kaya nangyari yung napahiya talaga si Dennis kasi dala-dala niya pa yung kapatid niya at saka yung kanyang nanay na 82 years old at saka yung mga bisita doon na napakaraming tao doon sa paligid na kilalanin dahil artista nga sila. Didmahan na lang siguro yung nangyari na yun. Naglabas lang ng sama ng loob si Dennis sa social media kaya napag-usapan natin. Yun lang guys, sa susunod na Maritisan guys, bye-bye!